Welcome sa Cloud The Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Just Super. Halina't simulan na natin. Sa lungsod na ito, walang nag-aalala tungkol sa krimen o mga natural na sakuna dahil may isang superhero na nagbabantay sa lahat. Siya si Super Lion. Mag-isa niyang pinuprotektahan ang buong lungsod laban sa anumang panganib. Dahil sa kanyang napakabilis na galaw, pinalakas na paningin, at kakaibang kakayahan sa pandinig, nalulutas niya ang lahat ng problema sa napakaikling panahon. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saan siya nagmula dahil nananatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Ang tanging nakakaalam ng kanyang sikreto ay ang kanyang 11 taong gulang na anak na si Hedwig. Sa kabila ng pagiging anak ng isang superhero, walang ipinapakitang kahangahangang kakayahan si Hedwig. Sa halip, nahuhuli siya sa ibang mga bata sa halos lahat ng aspeto, kabilang na ang pag-aaral at pakikisalamuha. Ang nag-iisa niyang kaibigan ay isang nerd na batang lalaki na nagngangalang Thomas, na tulad niya ay mahilig maglaro ng computer games. Isang araw habang sakay ng school bus, napansin ni Hedwig at ng kanyang mga kaklase ang isang baby stroller na papunta sa gitna ng kalsada. Nataranta ang ama ng sanggol at humiyaw ng tulong. Sa kabutihang palad, narinig ni Super Lion ang sigaw at agad na dumating upang iligtas ang sanggol sa pamamagitan ng pagpigil sa bus sa tamang oras. Namangha ang lahat ng estudyante sa maalamat na superhero at ninais nilang mapunta sa kanyang kinalalagyan balang araw. Ganoon din ang pangarap ni Hedwig, ngunit mas malaki ang tsansa niya kaysa sa iba dahil ang pagiging Super Lion ay isang tradisyong ipinapasa sa kanilang pamilya. Superhero rin ang kanyang lola noon, sinundan ng kanyang ama na si Leaf, at siya ang susunod. Hindi isinilang si Hedwig na may superpowers, ngunit palaging sinasabi ng kanyang ina na huwag siyang mag-alala dahil darating ang tamang panahon. Sa kasamaang palad, maagang pumanaw ang kanyang ina at wala nang naiwan upang magbigay sa kanya ng lakas ng loob. Lubhang naapektuhan si Leaf ng biglaang pagkawala at dumanas ng matinding depresyon. Bihira siyang manatili sa bahay at mas pinipiling iligtas ang lungsod kaysa bigyan ng oras ang kanyang nag-iisang anak. Wala rin siyang gaanong inaasahan kay Hedwig dahil sa kakulangan nito, ngunit determinado si Hedwig na patunayan na mali siya. Bago yun, kailangan muna niyang harapin ang pang-araw-araw na problema tulad ng pagpasa sa paaralan. Dahil sa mahina niyang paningin at limitadong bokabularyo, nahihirapan si Hedwig na magbasa ng simpleng mga salita at madalas siyang binubuli ng kanyang mga kaklase. Isang araw, inanunsyo ng guro ang isang paparating na talent show kung saan maaaring sumali ang lahat ng estudyante. Kailangan nilang ipakita ang kanilang mga nakatagong talento, ngunit ang tanging talento ni Hedwig ay ang paglalaro ng video games, na karaniwang hindi itinuturing na talento. Dinala sila ng guro sa sports room at hiniling kay Adrian, ang pinakamagaling na estudyante, na ipakita ang kanyang husay sa gymnastics. Dahil pinsan ni Hedwig si Adrian, inaasahan ng guro na magpapakita rin siya ng katulad na galing, ngunit bigo siya at muling pinagtawanan ng klase. Pag-uwi niya, nadatnan ni Hedwig ang kanyang ama na nanunood ng balita tungkol sa sarili nitong mga tagumpay, na lalo pang nagpalungkot sa kanya. Sa halip na unawain ang kanyang anak, pinilit ni Leaf si Hedwig na mag-ehersisyo araw-araw kahit ayaw nito. Nang maging abala si Leaf sa pagluluto ng hapunan, umupo si Hedwig sa harap ng computer at nagsimulang maglaro kasama si Thomas at ang kanyang 3 followers. Maya-maya, dumating si Leaf at pinagalitan siya sa pag-aaksaya ng oras. Pinatay pa niya ang computer kahit hindi pa tapos ang laro. Ipinaliwanag ni Leaf na, kailangan niyang pag-isipan ang kanyang kinabukasan sakaling siya ang maging susunod na Super Lion. Sa edad na iyon, ang mga naunang Super Lion ay nagsasanay araw at gabi at sumusunod sa mahigpit na dieta. Hindi sumagot si Hedwig at tahimik na naglagay ng mga damit sa washing machine. Hindi nila napansin na naisama pala ang costume ni Super Lion sa labada. Biglang may kumatok sa pinto at dumating si Adrian kasama ang kanyang mga magulang. Habang nagkakainan, napag-usapan nila ang talent show. Maraming talento si Adrian at nahihirapan siyang pumili kung alin ang ipapakita. Bukod sa acrobatics at pagtugtog ng mga instrumento, marunong din siyang gumawa ng magic tricks at oil paintings. Samantala, wala man lang maisip si Hedwig na maipapakita sa entablado. Pagkatapos mag-isip, sinabi niyang tutugtog siya ng drums. Hindi pa niya ito nagagawa sa totoong buhay, ngunit marami na siyang practice sa computer games. Pinagtawanan siya ng mga magulang ni Adrian dahil sa kanyang kakaibang hilig at catamaran. Bago pa siya makasagot, sumabog ang washing machine at bumagsak ang costume ni Super Lion sa mesa. Agad na pinaalis ni Leaf ang lahat upang tingnan ang costume. Sa kasamaang palad, lumiit ito at naging kasya na lamang sa isang bata.
Iisa lamang ang costume na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kapag wala ito, mawawala ang Super Lion at malalagay sa panganib ang buong lungsod. Nais sanang isuot ni Hedwig ang costume, ngunit naniniwala si Leaf na sapat na ang problemang kanyang nagawa at hindi siya mapagkakatiwalaan sa ganoong kalaking responsibilidad. Lubos na nasaktan si Hedwig at tumakas mula sa bahay. Napunta siya sa lumang care center at nakilala ang kanyang lola na mas maunawain kaysa sa kanyang ama. Isinalaysay ni Hedwig ang lahat ng nangyari at tinanong kung bakit napakahigpit ng kanyang ama. Ipinaliwanag ng lola na hindi lang kasalanan ni Leaf ang lahat, kundi epekto rin ng costume ni Super Lion. Pinapalakas nito ang mga positibong katangian ng nagsusuot, ngunit pati na rin ang mga negatibo. Sa kaso ng lola, lumala ang kanyang pagiging makasarili at pagkagutom sa kasikatan kaya ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil doon, kinailangan niyang umatras at ipasa ang tungkulin kay Leaf na noon ay 13 taong gulang pa lamang at ipinadala sa isang lihim na paaralan ng Super Lion sa Tibet. Dahil sa hirap ng karanasang iyon, hindi niya napatawad ang kanyang ina. Naging mas maunawain si Hedwig sa kanyang ama matapos marinig ang lahat. Pagbalik niya sa bahay, humingi ng paumanhin si Leaf at inamin na nagkulang siya sa paghahanda kay Hedwig. Ngunit ngayon, ayon sa kanya, itinadhana ng kapalaran na bigyan si Hedwig ng pagkakataon. Ipinaliwanag ni Leaf na pinalalakas ng costume ang mga nakatagong talento at tiyak na may kakayahan si Hedwig na magiging dahilan upang siya ay maging isang mahusay na bayani. Natuwa si Hedwig at nangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Kinabukasan, maagang nagising si Hedwig at nagtungo sa basement. Isinuot niya ang costume at naghanda upang iligtas ang lungsod. Pinili ni Leaf ang isang simpleng misyon bilang unang gawain. Isang lemur ang nakatakas mula sa zoo at nagdudulot ng kaguluhan. Kailangan lamang itong hulihin ni Hedwig. Kahit gusto pa niyang mag-practice, ipinilit ni Leaf na kaya niya ito. Iniwan niya si Hedwig sa gitna ng kalsada at pinahabol ang lemur. Nakita ni Hedwig ang lemur sa isang flower shop ngunit nabigo siyang hulihin ito at nabasag ang mga paso. Pinayuhan siya ni Leaf na ipagpatuloy ang paghahabol hanggang sa tuktok ng isang gusali. Bigla siyang nakaranas ng kakaibang mga pangitain ngunit agad siyang ginaisang ng kanyang ama. Nahuli niya ang lemur ngunit muntik na siyang mamatay. Nailigtas siya ni Leaf, ngunit nagdulot siya ng malaking pinsala at nasira pa ang gintong estatwa ni Super Lion. Nakatakas din ang lemur. Pag-uwi nila, sinabi ni Leaf na sumuko na siya dahil hindi lahat ay maaaring maging Super Lion. Hindi makapaniwala si Hedwig dahil unang subok pa lamang niya iyon. Kailangan lang niya ng kaunting pagsasanay, ngunit tumanggi si Leaf dahil masyado itong mapanganib. Ayon sa kanya, pinalalakas lamang ng costume ang kakayahang mayroon ka na, at wala raw ganoon si Hedwig. Tahimik na umalis si Hedwig, labis na nasaktan. Sa mga sumunod na araw, nanatili siya sa kanyang kwarto at hindi man lang naglaro ng paborito niyang games. Sinubukan siyang pasayahin ni Thomas ngunit wala siyang gana. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Samantala, patuloy ring nalulugmok si Leaf. Dama-dami ang problema sa lungsod at wala ng Super Lion na sasadyap sa kanila. Nagsimulang magalit ang mga tao dahil sa biglaang pagkawala ng bayani. Dagdag pa rito, nagsimulang mabitak ang Little Troll Peak sa itaas ng bayan at kung bumagsak ito, malulubog sa kapahamakan ang buong lungsod. Wala nang magagawa ang mga tao kundi umasa sa isang himala. Isang araw, napansin ni Leaf ang athletic na katawan ni Adrian habang ihahatid si Hedwig sa paaralan. Sinuri niya ang family tree at nakita si Adrian bilang posibleng susunod na Super Lion. Agad niya itong tinawagan at inanyayahang dumalaw. Laking gulat ni Adrian nang malaman ang sikreto ni Leaf. Ipinaliwanag ni Leaf ang kahalagahan ng pagtatago ng pagkakakilanlan ng Super Lion at pumayag si Adrian. Nang maisuot niya ang costume, agad siyang naging isang makapangyarihang superhero. Habang ipinagdiriwang ni Leaf ang tagumpay ni Adrian, nakita ito ni Hedwig. Nagalit siya at tumakbo papunta sa kanyang lola. Naniniwala pa rin siyang karapat-dapat siyang maging Super Lion at kung hindi ibibigay ng kanyang ama ang pagkakataon, kukunin niya ito sa sariling paraan. Handa siyang gawin ang lahat upang patunayan na mali ang kanyang ama, at kailangan niya ang tulong ng kanyang lola. Sa kabutihang palad, pumayag ang lola dahil sa palagay niya ay hindi magandang pagpili si Adrian. Gusto ni Hedwig na magsanay ng hindi nalalaman ng kanyang ama kaya gumawa siya ng isang planong hindi pumapalya kasama ang lola. Palihim nilang itinago ang isang tracker sa kasuotang Super Lion upang malaman nila kung kailan hindi ito ginagamit ni Adrian. Simula kinabukasan, tuwing hindi suot ni Adrian ang kasuotan, ninanakaw ito ni Hedwig at pumupunta sila ng lola niya sa isang lihim na lugar.
Inihanda na niya ang lahat ng kakailanganin upang matukoy ang lakas at kahinaan ni Hedwig. Kahit ilang araw silang nagsanay, napagpasyahan ng lola na wala namang kapansin-pansing pisikal na lakas si Hedwig kaya kailangan nilang pagtuunan ang kanyang lakas ng isipan. Nang tanungin ng lola kung ano ang hilig niya, dinala ni Hedwig ang lola pauwi upang ipakita ang kanyang galing sa mga laro. Pagkatapos isuot ang kasuotan, madali niyang natatapos ang pinakamahihirap na antas ng mga laro. Para bang kaya niyang hulaan kung ano ang susunod na mangyayari at kung paano lalaruin ang laro. Naunawaan ng lola ang lahat at sinabi kay Hedwig na ang kasuotan ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang mahulaan ang magiging resulta at ang solusyon nito. Iyon ang superpower ni Hedwig at kailangan niya itong gamitin ng tama. Patuloy na inaanyayahan ni Thomas si Hedwig na maglaro, ngunit binabaliwala niya ito upang maghanda para sa kanyang susunod na misyon. Ang pilyong lemur ay nagdulot ng sobrang bilis ng isang tren at maaari itong bumangga sa isang sasakyan anumang oras. Kinabahan si Hedwig nang makita ang lemur dahil bigo siya noong huling beses. Nang marinig ito, sinabi ng lola kay Hedwig na ituring na lamang ang misyong ito bilang isang laro. Sinimulan ni Hedwig na suriin ang paligid at gumawa ng plano. Gumamit siya ng isang libro upang magsabit sa isang cable at tumalon papunta sa tren. Matapos pasukin ang control room, ginamit ni Hedwig ang mga mani upang paalisan ang lemur at napahinto ang tren sa tamang oras. Nang tanungin siya ng driver kung sino siya, buong pagmamalaking sinabi ni Hedwig na siya ang bagong Super Lion. Kumalat ang balita sa bawat bahay sa lungsod at kinansela ng gobyerno ang kanilang plano ng paglikas. Kahit bumagsak pa ang troll kick, ililigtas ng bagong Super Lion ang lahat. Pinanood din ni Hedwig ang balita at bumili pa ng dyaryo upang titigan ang una niyang tagumpay sa buhay. Wala na ngayong makapipigil sa kanya sa pagiging isang superhero. Kinabukasan sa paaralan, pinaalalahanan ng guro ang mga estudyante tungkol sa talent show. Kasali rin si Hedwig at tutugtog siya ng drum sa entablado. Ngunit may iba ng plano si Hedwig. Gagamitin niya ang kasuotang Super Lion upang manalo sa talent show. Sumunod na linggo, inimbitahan ni Hedwig ang kanyang ama at lola sa talent show. Naroon din ang mga magulang ni Adrian dahil sigurado silang mananalo ang kanilang anak. Isa-isang nagpakitang gilas ang mga estudyante, ngunit nabigla ang lahat sa malaawiting tunog ng biolin ni Adrian. Nagsimula silang magpalakpakan at tawagin siyang tiyak na panalo. Ibinibigay na sana ng guro ang trofeo kay Adrian nang biglang sumingit si Hedwig. Gusto rin niyang magtanghal. Nag-alinlangan ng guro ngunit binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Isinuot ng batang babae ang kasuotang Super Lion sa ilalim ng kanyang damit at umupo sa drums. Namangha ang lahat sa kontrol niya sa tugtog. Mas mahusay pa ang kanyang ginawa kaysa kay Adrian. Nagsigawan sa tuwa ang mga manunood nang ideklarang siya ang panalo sa talent show. Unang beses itong naranasan ni Hedwig na purihin, ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan. Inakusahan siya ni Adrian ng pandaraya at tumalon sa entablado upang alamin ang katotohanan. Habang nag-aaway ang dalawang bata, idineklara ng guro si Thomas bilang panalo upang maiwasan ang gulo. Agad na tumakbo si Leaf sa likod ng entablado upang tingnan si Hedwig ngunit nagulat siya nang makita ang kasuotang Super Lion. Sinubukan ni Hedwig na ipaliwanag na gusto lang niyang humanga sa kanya ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Leaf na tama ang kanyang hinala. Nawalan ng pag-asa si Hedwig. Matapos ihatid ang lola sa Old Care Center, inilagay ni Leaf ang kasuotang Super Lion sa ilalim ng dobleng seguridad at inutusan si Hedwig na kalimutan na ang tungkol dito. Hindi na niya ito muling hahawakan. Labing-labing nadismaya si Hedwig at nasabi niyang mas mabuti pa kung ang ama niya ang nawala kaysa sa kanyang ina. Hindi umimik si Leaf bilang sagot at ikinulong si Hedwig sa kanyang silid. Umiyak siya buong gabi at sinubukang kontakan si Thomas, ngunit ayaw na rin itong makipag-usap matapos niya itong baliwalain noon. Kinaumagahan, nagsimulang magbabala ang mga news channel sa mga mamamayan tungkol sa troll peak na maaaring bumagsak anumang oras. Nang makita ito, tinawagan ni Leaf si Adrian at inutusan siyang maghanda para sa kanyang unang misyon. Pagdating sa tuktok, sinabihan ni Leaf si Adrian na tigilan ang pagyayabang at mag-focus sa misyon, ngunit tinanong ni Adrian kung may naglabas na ba ng press release upang ipahayag na siya ang bagong Super Lion. Pinaalalahanan siya ni Leaf na ang isang superhero ay nagtatrabaho para sa mga tao at hindi para sa kasikatan. Hindi nakinig si Adrian at agad niyang tinawagan ang media. Pagdating ng mga ito, ibinunyag ni Adrian ang kanyang pagkakakilanlan at sa halip na pigilan ang pagbagsak ng troll kick, mas inuna pa niyang magpagawa ng rebulto ng kanyang sarili. Samantala, nakakulong pa rin si Hedwig sa kanyang silid at patuloy na nakatitig sa kanyang librong pambata.
Naalala niya ang sinasabi ng kanyang ina noon, na hindi kailangang maging superhero upang maging kahanga-hanga. Habang nag-iisip si Hedwig, may biglang pumasok sa kanilang bahay. Ito ay ang lola. Ipinaliwanag niya kung paano nawawala sa kontrol si Adrian at kung hindi siya mapipigilan sa oras, masisira niya ang buong lungsod. Ginagawa ni Leaf ang lahat upang matauhan si Adrian, ngunit pinalala ng kasuotan ang kanyang negatibidad at labis na pagkahumaling sa sarili. Sinimulan niyang labanan si Leaf at wala siyang pakialam kung masaktan ito. Dumating din ang mga magulang ni Adrian at inawi sina Leaf at ang lola dahil hindi nila sinabi ang totoo. Naputol ang kanilang pagtatalo ng dakpi ni Adrian si Leaf at isabit ito sa bangin. Sinubukan ng lahat na pigilan siya ngunit itinapon niya ang kawawang lalaki pababa. Habang nahuhulog, nahubad ni Leaf ang kasuotang Super Lion. Sa wakas ay natauhan si Adrian at pinagsisihan ang lahat ng kanyang nagawa. Biglang naalala ni Hedwig ang tracker sa kasuotan at ginamit ito upang matuntan ang kanyang ama. Mag-isa siyang bumaba at natagpuan si Leaf na himalang nakaligtas. Pag-akyat nila pabalik, ibinigay ni Leaf ang kasuotan kay Hedwig at sinabi na napatunayan na niya ang kanyang sarili. Ayaw na ni Hedwig na maging Super Lion at itinapon niya ang kasuotan. Gusto na lang niyang maging siya mismo. Dahil maaaring bumagsak ang Troll Peak anumang oras, nagsimulang mag-isip si Hedwig na parang isang gamer. Tinawagan niya si Thomas at hiniling na suriin ang Troll Peak. Ipinaliwanag ni Thomas ang buong paligid at ginamit ni Hedwig ang impormasyong iyon upang planuhin ang susunod na hakbang. Sa unang pagkakataon, lubos na nagtiwala si Leaf kay Hedwig at sinunod ang kanyang sinabi. Itinulak nila ang isang bato na lumikha ng alternatibong daanan para sa mga babagsak na bato. Perpektong gumana ang plano at nailigtas ang lungsod ni Hedwig nang hindi gumagamit ng anumang superpower. Sa araw na iyon, tuluyang naglaho ang Super Lion, ngunit natutunan ng lungsod kung paano protektahan ang sarili nito.